good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Chop. Ngayon mag-apply tayo ng pesticides. Ito yung karugtong ng video nung pagre-replant natin nung nakaraan. Hindi natin natapos yung video na yun. At ito yung sunod na yun. So ito yung nalagyan natin na tinaniman natin. Parami yung iba. So okay lang yan. So ang ginagawa ko na lang, iniilalim ko yung ibang mga hindi ko lalagyan ng pesticides. So para mahawa na rin sila pa nag-drip sa ilalim yung systemic pesticides. So ang pag-apply niyan, pwedeng ano nyo lang sa ibabaw. Baka matakot kayo na malalagyan yung mga carnivorous plant nyo is, diba, gustong gusto niyan ay low minerals, tapos lalagyan nyo ngayon ng pesticides. No, so ganun din yung iniisip ko dati, pero itong pesticide na to harmless siya sa mga kalagayan yung carnivorous plant, pero harmful siya sa inyo, alagaan yung hayop. At kung mahilig kayo sa mga insect or ibang animals like birds, tulad ko, dogs, tarantulas, reptiles, so hindi siya maganda doon. Sa akin may bees rin ako, so kaya wag nyo siyang ilalabas pag na-play nyo na masama rin sa tao to. Kaya wag nyo ilalabas. So lagyan rin natin yung iba nating halaman. Ito hindi ko man nalalagyan kasi gusto ko siyang i-replant or at least linisan man lang. So ito na lang ang lalagyan ko muna, yung mga helianthera natin. Kung malagay sa picture walang problema, actually mas okay nga yan . May mga namatay tayong helianthera pero ganun talaga. Pasalamat na lang tayo, mas maraming nabuhay. Ito yung helianthera na false biberi, yung pa-flower pero hindi flower yung lumabas sa stock, kundi plant. Pero hindi ko alam kung magpa-flower talaga yan . Parang hindi na mukhang picture yung sumunod na tumubo . Tapos ito lagyan rin natin itong regalo sa atin na Nepenthes, pati itong binili natin variegated. Ayan, so ano pa ba, siguro ito muna. Ayan, bakit ba tayo naglagay na ito? Kasi nga ilang buwan na tayo hindi nakapag-apply ng pesticides. So ngayon tayo mag-replenish. Ito pa yung mga ibang DFT na na-replant natin. Ay ayan na, speaking na mainit, dahil sobrang init ngayon dito sa taas, nag-overheat na naman tong phone. Papasok ko to after ko ma-applyan kasi hindi pwede to dito.
Yan. So nalagyan na natin yung mga kailangan lagyan. At tatago na natin to pesticides dito. Para ma-activate yung pesticides, kailangan yung diligan. Pero ako hindi ko muna didiligan ngayon kasi yung takip na ito. Ito lang ba yan? Okay. So kung sakaling mag-store kayo ng pesticides, make sure na i-inform nyo yung mga dapat i-inform na hindi dapat yun hinahawakan directly. Huwag paglalaruan sa mga bata. So meron pa pala tayong mga hindi nalagyan na pesticides. Ito yung mga nandito sa loob. Lagyan na kaya na rin natin to. Isipan natin ha. Lagyan ba natin? Sige, lagyan natin. So inisip ko kung lalagyan ko, hindi ko na sila i-replant. Kasi may pesticides na, hindi ko na pwedeng hawakan yung pesticides. So ito, lagyan ko na itong mga ito. Ito yung mga to, si Mrs. yung nag-asikaso. So nag-replant na ito. Kasi busy nga ako nung nakaraan. Okay na yan. Set na naman sa baba. Ito yung mga seed grown. Yan, lagyan natin seed grown. At pati na yung mga hindi. Tingin ko dapat hindi ko nilagyan ng pesticides yun kasi plano ko i-replant yun eh. Ayan na, nilagyan ko na, sagadin na natin. Ito yung panghuli, mga sanjus, mga pingi ko lang. Pingi ko na maliliit. Tapos ito yung ibibigay natin sa kaibigan natin na Pentos. Dito ka natin konti na ilagay ko. Yan. So yun lang. So yan. Ngayon didiligan na natin. Sana lang full charge na tong charge natin na sprayer. At yun nga, full charge na rin. At tagyan natin ng water. So ngayon, dahil nalagyan na natin ng pesticides, ayan, diligan natin. Pag ako nagdidilig, pag may pesticides, wag masyadong wagas, marami ba? Kasi minsan na wash out eh. Yan nating ma-absorb siya muna ng halaman. Siyempre carnivorous plant to, okay lang malagyan yung picture nila. Pero kung mapapansin nyo, hindi ganun karami yung pagdidilig ko.
Di tulad nung nakaraan, di ba lagi ko sinasabi, dapat wagas, marami yung dilim. Pagka nag-pesticide ka, wag masyadong sobra-sobra para mag-settle or tumagal yung pesticides na nilagay mo. Ayun ba, natabunan yung BFT nyo, pwede nyo i-wash ng konti para yung new growth ma-expose. Meron pa tayong i-replant no? Yung mga seed grown mamaya. Tagal na niya yan dyan. Ngayon lang natin i-replant. Umapaw na. Umapaw na yung ating sprayer. Dilikan na rin natin to. At tuloy natin doon. Yeah. Sarap na maraming tubig. Talang nung nakaraan at meron tayo sa tubig, di ba? Sensya na sa kalikutan ng camera, unexpected umapaw. So ayan, ang Trebs Red Dentate yung isa sa mga pinaka magaganda ngayon na red cultivar. Siyempre yung red ano ba yan? Limutan ko na yung tawag na sa loob. Anong pangalan mo? Archangel pala yung maganda. Archangel na red. Pero hindi natin pinagbibili yung Archangel na red kasi iisa pa lang So yun lang. At advice ko lang kapag nag-apply kayo ng pesticides, ilagay nyo dun sa secure na lugar. Kung may greenhouse kayo, yun, lagay nyo. Kung wala, lagay nyo sa cage. Ayan. Kasi para hindi mapuntahan ng mga alagaan yung hayop. Ayan. Kasi pag nakakain nila ito, masama sa kanila. Pero kung sa halaman, tulad nitong ginawa ko, nilagay ko sa taas yung may mga pesticides. Kung sakaling mapasobra yung dilig ko at pag drip yan, ang mapupuntahan lang yan mga carnivorous plant rin na makikinabang doon sa pesticides na nilagay natin. So yun lang, God bless and bye bye.